Isang karangalan na makabalik sa Estados Unidos at lalo na dito sa Washington, D.C. At oo, ako ay isang tagahanga na ika-40 Pangulo ng Estados Unidos, si Ronald Reagan. At tunay kong ikinararangalan na narito ngayon sa kilalang Instituto Reagan. Kung magkakaroon ng pagkakataon ang kapayapaan, kung magkakaroon ng pag-asa para sa kalayaan, kailangang panatilihing buhay ang kalayaan. Dapat gumanap ng isang malakas at aktibong papel ang Estados Unidos sa mga pandaigdigang usapin. Noong binikas ni Pangulong Reagan ang mga salita nito sa isang partitipon ng Samahan ng mga Opisyal ng Reserba noong ika-17 ng Enero, 1988, ibang-iba ang mundo noon. Patuloy pa ring binibihag na nagliliyab na pader ang mga pangarap at pag-asa ng tao. Mahigit 100 milyong tao, mga lalaki, babae at bata, ay namumuhay sa mga bansang Europeo na nakakulong sa likod ng tinatawag na Iron Curtain. Sa kabila ng lahat ng pagkakaibang ito, ang alam na noon ni Pangulong Ronald Reagan at alam ko rin ngayon ay isang pangunahing katotohanan na napakasimple. Ang pamumuno ng Amerika ay lubhang mahalaga upang matiyak na ang kalayaan ay palaging magiging tuntunin at hindi kailanman ang eksepsyon. Bilang punong ministro ng Netherlands at ngayon bilang kalihim general ng NATO, nagkaroon ako ng matibay na paghanga sa halaga ng pamumuno ng Amerika. Lumaki ako sa panahon ni Ronald Reagan na naging dakilang presidente noong kabataan ko. Malinaw ko pang naaalala kung gaano siya kahalaga sa maraming tao sa Europa dahil sa pamumuno ni Bush na sumunod sa kanya natapos ang Cold War. Natapos ito sa isang tagumpay. Napagtagumpayan ito ni Reagan at pati si Maggie Thatcher. Magkasama silang malayang nagtulungan, ginawang mas ligtas ang mundo at tinapos ang Cold War. Sa palagay ko, dapat maging habambuhay na nagpapasalamat ang lahat sa Europa at mundo sa ganitong pamumuno. Pero napag-isipan ko rin kung ano ang mangyayari kapag ang mga kaalyado ng Amerika ay nagsibulang ituring na garantisado na ang pamumuno ng CCUA-SUA. Sa mga sumunod na taon matapos ang talumpati ni Pangulong Reagan, ang mga reserbang opisyal habang papasok tayo sa tinatawag na pagtatapos ng kasaysayan. Habang ang mga bagong pinalayang iyon ay naghahangad na makapasok sa NATO at nagsisimulang bumuo ng sarili nilang kakayahan para makatulong sa ating pinagsasaluhang seguridad. Ang iba pang mga kaalyadong Europeo ay lumayo mula sa mga dekada ng pamumuhunan sa mga tradisyonal na pakikipagsosyong militar na pinanatili kasamang Estados Unidos noong Cold War, kapalit ng isang medyo nakakasamang pagkakadepende sa isa't isa. Lubos silang naniwala na permanente ang kapayapaan at hindi na nangangailangan ng pamumuho ng alam na nating mahalaga ngayon, kaya lumiit ang puwersa at budget sa depensa ng kanlurang Europa hanggang sa maging hindi mahalaga. Ang labis na pagdepende sa ideya na ang seguridad ay ang bagong normal at na ang Estados Unidos ang bahala sa anumang mas malalayong banta. Nagdulot sa ating mga Europeo na isipin na ang lakas militar ay isang bagay na dapat nating ikahiya. Isang relikiya ng mapanlabang nakaraan na nalampasan na ng sangkatauhan. Ngunit ang mga nakaraang taon ay nagpakita ng higit pa sa malinaw na ang kasaysayan ay buhay at tumitibok, na bagaman maaring hindi iniisip ng Europa ang tungkol sa mga sona ng impluensya, tiyak na iniisip ito ng mga bansa tulad ng Rusya. Napatunayan nating handang gumamit ng dahas si Putin para ipilit ang kanyang pananaw. Sa kabutihan palad, ang parehong pamumuno ng Amerika na lumika ng mga kondisyon para harapin ang imperyo ng kasamaan ay tumulong din sa pagpapanatili ng alyansa. Isang alyansa na nagbigay ng kalayaan at seguridad noong Cold War at patuloy na pinapanatili ang pundasyon at kagamitan. Ganon din habang ang marami nilang kaalyado ay nagbibigay ng kulang sa kailangan. Binaligtad ni Pangulong Trump ang higit isang henerasyon ng pagwawalang kilos at panghihina sa pamamagitan ng pagpapahalala sa Europa na dapat suportahan ng lakas militar ang mga halaga. Lakas militar na hindi lamang ibinibigay ng Estados Unidos, kundi sa pamamagitan ng kolektibong pagsisikap ng mga bansang kabilang sa pinakamagandang at pinakamatagumpay na alyansang militar na naliha.
Pinagunahan ng Pangulo ang mga kaalyado sa makasaysayang desisyon sa summit ng NATO sa Raya noong nakaraang taginip na maglaan ng 5% ng GDP sa depensa. At tiyak na makakatulong ito upang matiyak ng NATO ng hinaharap ay hindi lamang isang alyansa kung saan labis na umaasa ang mga kaalyado sa Estados Unidos at kung saan alam ng Estados Unidos na may kumpiyansa na mayroon silang mga tunay na may kakayahan, handa, nais at lubos na karapat-dapat na mga katuwang upang ipagtanggol ang ating kalayaan at pati na rin ang ating seguridad. Ang mga pamumuhunang ito ay nagtatatag na ng mga pangunahing pundasyon para sa isang mas matatag na Europa at isang mas matatag na NATO. Para sa isang tunay na pakikipagpartner. At para sa pangmatagalang seguridad ng ating kalayaan. Napakahalaga ng mga pamumuhunang ito. Mabilis na kumikilos ang mga kaalyado para tiyakin ang budget, palakasin ang sandatang lakas at paunlarin ang mga kakayahan na kailangan natin. Pero kahit na may ganitong pagunlad, malinaw na kakailanganin pa natin ng higit pa. Mas sopistikado at mataas na antas na mga kakayahan para ipagtanggol laban sa mga modernong misil na ginagamit ng ating mga kalaban laban sa Kiev at Tel Aviv. Mas maraming teknolohiya sa pag-arayan ng mga drone na napapalawak at naiaangkop. At dito, ang mga aral na matinding natutunan ng Ukraine sa larangan ng labanan ay nagliligtas ng mga buhay lampas sa kanilang sariling mga hangganan. Sa ngayon, ang mga kaalyado sa silangang panig ng NATO at mga kaibigan sa Gulpo ay nagtatanggol laban sa drone ng Russia at Iran. Salamat sa isang bahagi sa teknolohiyang Ukranyano na wala pa noon kahit isang taon na ang nakalipas. Hindi sapat ang pagpapanatili ng kasalukuyang kalagayan para sa sandaling ito. Hayaan ninyong palakpakan ko si Pangulong Trump sa kanyang matapang na pamumuno at pananaw. Ang Estados Unidos, at ito isang halimbawa lamang mula noong nakaraang linggo, ay kakalabas lang ng anunsyo ng isang kasunduang balangkas para pataasin ng 3 beses ang produksyon ng ilang uri ng mga misail na Patriot at ito ay talagang napakahalaga. Narito pa ang isang halimbawa ng pamumuno ng Amerika, mahalaga para muling mapunan ang ating mga arsenal at mabuo ang arsenal ng kalayaan. Habang tinitingnan ko ang summit sa Ankara, kumpiyansa ako na ang NATO bilang isang grupo at ang mga kaalyado, isa-isa ay kikilos sa parehong paraan upang gibain ang mga hadlang at mailabas ang potensyal ng industriya ng depensa sa magkabilang panig ng Atlantiko. Kaya, dumadaloy ang pera. Magtutulungan ang industriya at gobyerno para matiyak na ang pera ay magbubunga ng mga kakayahan kailangan natin. Bakit? Kung ganon, lahat ng tao sa silid na ito ay nakakaramdam ng kaba sa tiyan tungkol sa kinabukasan ng Alyansang Transatlantiko. Bakit kapag binuksan natin ang telebisyon o nag-scroll sa news feed sa cellphone, nakikita natin ang mga minadaling burador ng obituaryo ng NATO? Linawin ko, hindi binabaliwala ng alyansang ito ang panganib, gaya ng sabi nila sa Estados Unidos. Aminado mga kaalyado, pati ako, na nasa panahon tayo ng malaking pagbabago sa Alyansang Transatlantiko. Mas malaki at mas patas na bahagi ang ginagampanan ng Europa sa kanilang konbensyonal na depensa. Wala nang balikan dito at hindi na rin dapat. Ito ay isang hakbang mula sa isang nakakasamang codependence patungo sa isang alyansang transatlantiko na nakabatay sa tunay na pakikipagtuwang. Para magkaroon ng epekto ang pinalaking pamumuhunan at pinahusay na produksyon, kailangan itong samahan ng pagbabago ng pag-iisip. Nangyayari na ang pagbabagong ito ng pag-iisip, ngunit kadalasan ay nakikita lamang ito paglipas ng panahon. Ang panahong ito ng transisyon ay maaaring maging masilan at komplikado. Isaalang-alang natin ang mga pinakabagong pangyayari. Nang dumating ang oras na magbigay ng suportang logistiko at iba pang uri ng tulong na kailangan ng Estados Unidos sa Iran, may ilang kaalyado na medyo mabagal, sa totoo lang. Para maging patas, medyo nagulat din sila. Upang mapanatili ang sorpresa sa mga unang atake, pinili ni Pangulong Trump na wag agad sabihan ang mga kaalyado at nauunawaan ko ito.
Pero ang nakikita ko kapag tinitinan ko ang Europa ngayon ay mga kaalyado na nagbibigay ng napakalaking suporta, mga base, lohistika at iba pang mga hakbang para matiyak na ang makapangyarihang hukbo ng Estados Unidos ay mapipigilan ng Iran na makakuha ng sandatang nuklear at mapahina ang kakayahan nitong mag-export ng kaguluhan. Halos walang eksepsyon, ginagawa ng mga kaalyado ang lahat ng hinihingi ng Estados Unidos. Nakinig sila ng mabuti at ngayon ay tumutugon na sila sa kahilingan na ginawa ni Pangulong Trump. Ang United Kingdom, partikular, ang namumuno sa isang malawak na koalisyon ng mga bansang kaalyado na nagkakaisa at nagkokoordina ng mga kinakailangang kasangkapang militar, politikal at ekonomiko upang epektibong matiyak ang malayang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Lahat ng ito ay malinaw na ebidensya ng isang malaking pagbabago sa pag-iisip. Sa ngayon, ang mga kaalyadong Europeo ay gumaganap ng mga tungkulin sa pamumuno sa mga operasyon ng NATO upang protektahan ng ating silangang panig ang Dagat Baltiko. At ang Arctic ay mabilis na kumikilos upang magmobilisan ng mga tauhan sa field, mga eroplano, mga barkong pandigma at iba pa upang palakasin ang ating seguridad sa harap ng mga bagong banta sa mga rehiyong ito. Noong nilabag ng MiG-30 at ng mga Ruso ang himpapawid ng Estonia noong nakaraang taglagas, mga eroplanong Europeo, pinangunahan ng mga Italyano at sinuportahan ng mga Finnish at Swedish ang magpaatras sa kanila. Isang grupo ng mga drone ng Russia ang walang ingat na gumala sa Poland sa halos parehong oras. Ipinagmamalaki kong sabihin na isang F-35 ng Netherlands ang nagpaputok na nag-alis ng panganib. Sa palagay ko, tama si Sekretaryo Rubio nang sabihin niyang hindi dapat pabor lang sa isang panig ang isang alyansa. Hindi naging alyansang pabor lang sa isang panig noong ang mga Europeo at mga tropang Canadian ay lumaban at nagsakripisyo ng magkasama sa Afghanistan. At natutuwa ako na malaman na araw-araw habang tayo nag-uusap, ang mga tropang Europeo at Canadian ay patuloy na nagsasanay at nagmomobilisa bilang suporta sa ating pinagsasaluhang seguridad. Kumpiyansa ako na ang mas matatag na Europa at NATO ay hindi baliwalain ng pamumuno ng Estados Unidos. Noong ika-40 anibersaryo ng D-Day, noong 1944, nakatayo sa tuktok ng mga banin ng Point du Hoc kung saan nakipaglaban ang ika-2 batalyon ng Rangers ng Estados Unidos upang makuha ang posisyon sa kontinente, nagbigay ng isang angkop na pagminilay si Pangulong Reagan. Mabuti at tama na muling pagtibayin natin ang ating pangako sa isa't isa, sa ating kalayaan at sa alyansang nagpoprotekta nito. Nagbabago ang NATO dahil sa pamumuno ng Amerika at sa kolektibong panako na tiyakin ang kalayaan at patuloy na seguridad, lalo pang tumitibay ang NATO. Dahil sa pagbabago ng pag-iisip, nakikita ko may tunay na pakikipagtuwang na umusbong sa transatlantikong abot-tanaw. Ang hinaharap ay hindi para sa mahihina, ayon kay Ronald Reagan sa isang tanyag na pahayag. Sa pagharap natin sa bagong landas na ito sa ating harapan, lubos akong nagtitiwala na magkasama ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito sa NATO ay tutuparin ang ating pinagsasaluhang pangako na tiyakin ang ating mahalagang kalayaan. Ngayon, bukas at sa matagal pang hinaharap na naghihintay sa atin. Salamat.